Good morning po sa lahat. Gandang umaga po. Balita, tayo po ay magpapatuloy sa napag-aralan po ng nakaraan patungkol po sa na ang Diyos po ay nag-create ng one human ayon sa sinulat ni San Pablo sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 15 na Diyos po ay nag-create ng one human. So ngayon po, atin po itutuloy bilang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral. Sabi po sa John 21 verse 11, Simon Peter went up to the shore and drew the net to the land full of large fish. So, ibig sabihin, sinabihan si Pedro ng Panginoon Jesucristo na pumunta sa shore at ihagis ang lambat na kung saan ay ito po ay napuno po ng napakaraming isda. Ito po yung tapo na si Pedro po ay nasa laot ay sinabihan siya ng Panginoon na ihagis ang lambat sa bahagi kanan ng bangka, at ito po ay it signifies na ito pong nag-utos kay Pedro na maghagis ng lambat. Ito po yung resurrected Jesus. Kasi ito po John chapter 21. Ito po ay may kinalaman sa pagkabuhay ng Jesus ng kanyang alagad ay nakasama niya sa loob ng ilang araw, at bahagi ng kanilang naging pagsasama ay nung mag-utos ang Panginoong Jesucristo na ihagis ang lambat sa kanang bahagi ng bangka, at nangyari nagkaroon po ng maraming huling isda. Puno-puno po ito ng mga large fish na ang bilang po ay 153 large fish. So yun po ang sabi, 153. And although there were so many, napakarami, ang lambat po ay hindi napunit, hindi nasira. Samantalang sa Luke chapter 5, yung tatlong yun ay tinanong po ay hindi pa namamatay si Jesus nung sila po ay pumalaot. Sinabihan po ng Panginoon na doon sila malakay ng mga isda. Napakarami lang nga huling isda. Halo-halo, may malaki, may maliit. Na ang sabi doon, yung lambat na ginamit ni Pedro ay nagkakaroon po ng pagkasira, para hindi po masayang yung mga isda. Ang ginawa po ni Pedro ay siya po ay humingi ng tulong sa mga kasamang nasa kabilang bangka para yung isda ay hindi masayang. Pero ang sabi po ng aklat ni Lucas chapter 5 ay halos lulubog ang bangka. So ibig sabihin, mayroong ipinakikita ng Diyos na kapahayagan na yung pong Luke chapter 5, ito po ay tumutukoy sa kapanahon na kung saan ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi pa po namamatay, hindi pa po siya naharap sa kamatay sa Calvary. Pero after ng kanyang resurrection, nagkaroon siya ng specific na pagpapahayag na kinakailangan, sabi niya kay Pedro, ay ihagis ang lambat sa gawing kanan ng bangka, na ito po ay nagpapahiwatig na si Jesus po ay paakyat sa ratang ng God, at pag-akyat sa ratang ng God ay siya po ay kasama niya
maupo sa kanang bahagi ng Diyos na may gawa ng langit at lupa, yung kanyang papakasalan. Kaya ito po yung sinasabi dito na bilang na 153 na kung saan napakalaki ng isda at napaka-specific po yung bilang. At ang sabi ay hindi po napunit yung net. Ibig sabihin, protektado po yung 153 na bilang ng malaking isda. Dahil ito po ay may kinalaman po doon sa sinasabi ng maraming kasulatan na magkakaroon po ng kasalan pagdating po ng second coming. Sa panahon po ng millennium, ready na yung papakasalan para kasama ni Jesucristo na mag-ari. Yun nga po yung kanyang bride. So yun po yung binabanggit ko ng bilang ng malalaking isda, 153. Hindi po ito halo-halo, may maliit, may malaki. Ito po yung sinasabing mga nalulusog na isda, kumbaga hindi kasamang doon sa lambat yung mga maliliit na isda. Sabihin mga isda na hindi pa oras para anihin yung panahon na yun. So, kaya sabi dyan, ito po ay 153 fish. So, tulad ng pinag-aralan po natin, yung 153 fish ay ito po ay bilang ng 1 human. So, sabi dito, letter A, meron pong good news for stewardship. Meron pong mabuting balita na gusto iparating sa atin. Kung ko po ay stewardship, this good news is for you. Good news for spiritual child. Ito po yung mabuting balita para sa mga bagong sisidlan ng alak. Ito po yung tinasabi ko po na new wine-skin believers. The next generation, mga bagong sibol na mananampalataya tumanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon Jesucristo. Yan, good news for the next generation. So, next generation. So, pinagdidiinan ko po, this is for the next generation. Mga bagong sibol, mga new wine-skin believers. So, ito pong new wine is for you. Itong bagong alak na ito, yung tinatawag na para sa next generation, sa mga bagong sibol sa ating kapanahonan. Ulitin ko, this revelation is for you. Next generation, this revelation is for you. Kung alam mong kasama ka dito, tinatawag na new wine-skin believer. Ang bagong alak na ito ay para sa iyo. Ang fresh revelation ito ay para sa iyo. Sabi sa Matthew chapter 13 verse 11, and he answered and said to them, because it has given to you the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. So meron po raw ipinagkaloob ang Diyos
next generation o yung tinatawag na new wineskin believer. Yung pong hiwaga ng mga hiwaga ng kaharian ng kalangitan, pero meron din hindi pinagkalooban. So, ang mystery po nito o ang mga hiwaga nito ay ibinigay. Yan. Ito po ay ibinigay sa new wineskin believers. Kaya kung kasama rito, ulitin ko, yung mga hiwaga ng Diyos na natago ay iniahayag na sa kapanahonan ngayon. Kaya ikaw ay new wineskin believers, ang bagong aral na ito o ang revelation ito ay para sa iyo. Ito ay para sa mga spiritual sheep na kung saan tatanggap ng bagong kapahayagan mula sa ating Diyos. So ang mysteries nito ay hindi ipinagkaloob sa old wineskin believers. Hindi ito para sa kanila. Maaaring matagal ka ng mananampalataya. Maaaring naniniwala ka na ikaw ay tumanggap ng kapatawaran ng iyong kasalanan, naniniwala ka na ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan, marami ka ng alam sa salita ng Diyos, alam mo yung mga katuruan ng mga nag-aral, ng mga scholars, na hindi pa nalalaman ng mga bagong simbol. Ang tawag sa iyo ay old wineskin believers. Ngayon, ang sabi dito, yung kaisipan ng mga old wineskin believers ay pwedeng mag-burst. Ano po ba yung their mind will burst? Ayan. Ibig sabihin, yung utak nila, yung isip nila, sa dami ng nalaman nila, ay hindi nila ito lubos na maiintindihan. Para sa kanila, itong revelation ng gustong ipahayag ng Panginoon ay medyo extreme, medyo kakaiba na para sa isang nakakarinig na old wineskin believers, ito ay napaka-strange. So, pwede po itong mag-burst, pwede po itong sumabog. Ayan. Kasi dami na pong alam eh, dami na nalaman. Sabi nga nila, papunta ka pala, papalik na kami. So, ang sabi dito, yan, pwedeng mag-burst. So, letter B, ano itong revelation ito? What is this revelation na tinatawag na new wine para sa new wineskin believers, para sa next generation, para sa mga bagong simbol na mga partaya na naghahanap ng kalooban ng Diyos, na gusto nilang malaman yung gusto pang ipahayag ng Diyos. Ano ito? Ano ang katotohanan nito? What is the truth behind in number 153? Ano yung katotohanan na nakapaloob doon sa bilang ng malalaking mga isda? So sa common understanding o sa pagkaraniwang pagkaintindi ng mga nag-aaral, if you are a soul winner, kung ikaw ay napakasipag na soul winner na nanghihikayat ng kaluluwa, your target is the rich people. Ang kailangan mo daw hikayatin o dalhin sa Panginoon ay yung mga rich people. Kasi sabi doon,
large fish. Apart from this thought, knowledge and belief, apart from this thought, knowledge and unbelief, ang body of Christ has no idea. Ulitin ko, yung sinasabing 153 large fish, mayroong mga particular group na nagsasabi na ito ay yung mga mayayaman na tao na kung mahihikayat kanila ng kaluluwa, mas maganda ay yung mga rich people, yung meron silang kakayahan na suportahan yung gawain na pinangungunahan mo. Meron silang kakayahan na matulungan ka na sa iyong mga pagmimisyon. Meron silang kakayahan na kung ikaw ay mayroong mga project na may kinalaman sa ministeryo na hinahawakan mo o simbahan, kung iyong dinadala sa Diyos ay iyong mga mayayaman, at sila hindi po ng Diyos, sila ay gagamitin ng Panginoon para sa malawakang pangitain na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. So apart from this idea, the body of Christ has no idea. So meron mga hindi nakakaalam ng idea nito, yung tinasabi kong common understanding. Wala silang specific revelation. Pwedeng hanggang ngayon, pinag-iisipan pa nila, ano kaya ang ibig sabihin nun? Kaya namin nagsasabi, ay yan yung mga mayayaman. Sasabihin naman ng iba, paano na yung may hirap? Kala ko ba ang kaligtasan para sa lahat? Kala ko ba ang katotohanan para sa lahat? O bakit mayayaman lang yung gustong bakit? Kaya nga sasabihin ng iba, di kung ikaw ay nanghihikayat ng mga mahihirap na tao, di at the same time, huwag yung layuan ng mga mayayaman kasi yan yung magiging mga big supporter nyo pagdating na sa mga ministeryo na inyong ginagalawa. Pero yung specific revelation, wala sila noon regarding this number. Yung sabi ko sa inyo na 153 na large fish. Ayan po. Wala. So, ito po yung specific group na pinagkaloob sa akin ng Holy Spirit. Nung ako po ay ulitin ko nang magbalik ako sa pag-meditate ng scripture simula po 2014 hanggang sa ako po ay nasa Negros noong 2024. Tapos, December po ng 2023 ay nagplano po akong bumalik ng Maynila sa aming probinsya, sa Rizal, sa bayan ng Taytay. Ay hanggang ngayon po, hindi po nawawala sa akin itong bagong alam na ito o yung tinatawag na first revelation na binigay sa akin ng Lord. Hindi para sa lingin, hindi para itago, kasi matagal na panahon tinago ng Diyos. Pero ito yung panahon para ipahayag, hindi para piliting maniwala ang mga old generation, kundi para ito doon sa mga bagong siguro na inihanda ng Panginoon para sa kapahayagan ito. Ito yung mga makakaintindi ng mga hiwaga ng Panginoon. So ito yung specific truth. Ang 153 na number has 3 digit. Mayroong tatlong digit. These 3-digit numbers, ito pong tatlong digit number nito, yung 153, ay meron pong kapahiran
meron po itong specific and unique message. Ibig sabihin, hindi pa po ito na-discover ng majority of Bible believers na naniniwala sa salita ng Diyos. Babasahin ko po ang 1 John chapter 5 verse 8 King James Version. So yung 153, yung po ay nasa John chapter 21 na kung saan ang nagsulat po ay si Beloved John o ang minamahal na alagad ng Panginoon sa Kristo. At itong kanyang isinulat na 1 John chapter 5 verse 2, ito yung sinasabi din ni Beloved John. Sabi niya sa kanyang epistle, there are three that bear witness in earth. So, 3 digit, ano po? Ano ibig sabihin nun? Meron daw tatlo na nagpapatuo sa mundo. The Spirit, the water, and the blood. The Spirit, the water, and the blood. So, anong kaugnayan nito sa sinasabi kong 153? The Spirit, the water, and the blood. One, 5, 3. So 3 digit. These three agree in one. So ito daw tatlong ito ay nagka-agree, nagkakaisa. The Spirit, the water, the blood. So, nakakaisa ko ito. Spirit, the water, and the blood. Yun. So, ibig sabihin, the Father, the Holy Spirit, and the blood. The Father, the Holy Spirit, and the blood. So, yung palang 3 digit, may kinalaman sa the Father, the Holy Spirit, and the blood. Ulitin ko ha. The Father, the Holy Spirit, and the blood. Pinalaman niya sa large fish o yung 153 na malalaking isda. Malulusog na isda, mga healthy fish. Yeah. Father, Holy Spirit, and one. So yun ang ibig sabihin noon. The Father, the Holy Spirit, yung blood, yun yung one. Ito yung pinakalooban na yung 33, si Yesu Cristo po, yung nasa lupa, according to Luke chapter 2, verse 40 and 52. Siya po ay lumaking malusog, ang maganda ang pangatawan, ang pabor ng Diyos at ang pabor ng tao ay nasa sa Kanya. Yun namang pakakasalan niya, ito po yung pinag-awapan ng Diyos ng Ama, ng karapatan maging ng Diyos, pinag-alooban ng long satisfied life na hanggang 120 years. Ngayon, kung alam mo na ikaw yung kasama doon, siyempre, aalagaan mo, mag-a-agree ka doon sa kanyang gusto para sa kalusugan mo.
alam mo ligtas ka, at alam mo rin na dapat mong i-manage yung buhay na natitira na meron ka. Kasi meron kang dugo eh. Ibig sabihin, pwedeng mapadali ang buhay mo. Pwedeng humahaba ang buhay mo, pero hindi ka satisfied. Pero kung inaalagaan mo yung physical health mo, so may enjoy mo yung satisfied life. Mag-a-agree ka doon sa tatanggapin mo na bagong anak. Hindi ka magre-resist. Pero kung hindi ito para sa iyo, tulad na sinabi ko, pwedeng ikaw ay mag-burst, pwedeng kayo po ay magalit sa akin, at pwedeng sabihin niyo ako na ano ba ito? Panibago na namang kulto. Hindi ko po kayo mapipigilan kung yun po ang gusto ko yung maging palagay sa akin. Pero ito pong bagong araw nito ay para po sa mga bagong sipon ng mga mananampalataya. Ito po yung mga new mind believers na sila po ay magka-agree na kung si Jesucristo yung binigay sa kanya na 33 years old na edad at nagkaroon siya ng 18 years of mentoring process sa kanyang ama. At pagdating niya ng 30 years old, siya po ay nag-ministeryo sa loob ng 3 taon. At siya po ay sinamahan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa kanyang pangangaral, sa kanyang mga pananalangin na ginagawa. Marami ang nakakaranas ng himala. Kasi nga, in-empower siya ng Banal na Espiritu. At siya rin ang may sabi na yung kung ano man yung wisdom na meron siya, kung ano man yung mga revelation na meron sa kanya, hindi yun galing sa kanya. Galing yun sa nagturo sa kanya. Galing yun sa nagsugo sa kanya. John chapter 7, verse 16. Yung kapangyarihan na meron siya sa loob ng 3 taon, sabi niya, sumasali ng Espiritu ng Diyos. Anong purpose nun? Para padilatin yung mga bulag. Para palakarin ng mga pilay. Para bumuhay ng mga patay. So, ibig sabihin, si Jesus mismo na may dugo ay nag-agree dun sa plan ng Diyos sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Kasama na dito yung bride na kanyang papakasalan. At ang sabi dito, yung Father at saka yung Holy Spirit at yung 153, yung one woman itself na kinreate ng Diyos ay mag-a-agree. Hindi sila sasabog. Hindi sila magre-resist sa kalooban ng Diyos. Kundi ito ay kanilang ite-treasure. Bakit? Kasi sila yung ikakasal pagdating ng millennium. The groom and the bride. Ano yung edad ng groom? Na ngayon ay nasa harapan ng God bilang resurrected Jesus. Siya po ay 33 years old. Ang edad naman ng papakasalan mula sa hindi, ito po ay binagkalooban ng long satisfied life na 120. So, ang bilang nila ay 153. Ibig sabihin, healthy peace. Kahit anong pagsubok, kahit anong panulukso ang gawin ni Satanas kasama ng mga fallen angels, hindi sila madadaya. Kahit yung corruption na kanilang pinalaganap sa buong mundo hanggang sa panahon natin, hindi sila makukurap. Sabi nga, yung net, hindi masisira, hindi mapupunin. Bakit? Kasi ito yung mag-ahari for 1,000 years sa millennium. The resurrected Jesus Christ and yung kanyang papakasalan na 5 wise virgins.
Pero yung five foolish virgin, ito yung akala nila kasama sila sa pagkasalan. Akala nila sila yung mga anak ng Diyos. Alam nila sila yung tumanggap ng kaligtasan. Kasi wala naman tayong pinaghirapan para sa kaligtasan ng ating kalagawan. May nagbayad ng malaking halaga. Ito nga po yung magpapakasal sa atin. Na ngayon, habang hindi pa siya nagbabalik, sabi sa Hebrews 11:25, siya ang ating high priest. Ipinapanalangin niya tayo na maging hindi lamang sa natanggap nating kaligtasan. Gusto niya mag-mature tayo. Gusto niya sa kanyang pagbabalik, healthy tayo. Gusto niya sa kanyang pagbabalik, habang inaalagaan natin yung ating health, kung palitan man yung ating katawan ng walang pagkasira, ay healthy pa rin. So, kaya nga po, 153, ito po ay groom and bride na malusog. Na mula sa pagkakaroon ng dugo, sila ay magiging dating flesh and blood, ngayon ay magiging flesh and bone. Yun po yung one human mga minamahal. One human has one father. Iisa ang kanilang ama sa langit. Kung si Jesus naging anak ng Diyos noong age 12 years old, ang Holy Spirit din po ang tatrabaho kung sino yung mga magiging magkakaroon ng isang ama. Siya yung magtatatak. Opo. Sabi nga kung ikaw ay kasama doon, anong sabi? Lahat ng tumanggap ng Spirit of Adoption, sila yung mga anak ng Diyos. Kaya si Jesus na kauna-una anak ng Diyos, noong buong panahon nang siya po ay 12 taon and for 18 years bilang anak ng Diyos siya po ay inalagaan, tinuruan, dinisepo ng kanyang ama sa langit, minentor. Ganon din po tayo. Ang Holy Spirit po ang mag-mentor sa atin. Siya po ang mag-aalaga sa atin. Niya po ang ginawa niya sa atin 2014, mga minamahal. Hanggang ngayon, patuloy po akong mini-mentor ng Holy Spirit. Tinuturuan. Dahil bumalik po ako sa Scripture, hindi na po ako nagde-depend kung ano yung itinuturo ng mga magaling na eskola na narinig ko 1985 hanggang 2013. Ang daming nagturo sa akin, ang dami kong sa aking journey sa mundo ito ay marami kong nasagap. Subalit, iba po yung pagtuturo na ginawa sa akin ng Holy Spirit. Ang ginawa po niya, ibigyan niya ako ng bagong puso. Itinabi ko yung mga sa tingin ko ay nalalaman ko. At doon niya ako sinimulang turuan, kaya hindi po ako sumabog. Bakit po? Kasi sinantabi ko po yung mga lumang alak na aking natanggap. At ngayon po, ako po ay recipient ng bagong alak para ibigay at ibahagi ito doon sa mga new wine skin believers. Mga bagong sibo na handang matuto, handang makinig sa kapahalaga ito ng Diyos na may kinalaman sa one human, yung bilang na 153, yung groom and bride. Meron silang isang ama. One human. Meron silang nag-iisang breath of life. Ano yun? Yun yung Holy Spirit na kanilang tinanggap. Breath of life. The same Holy Spirit. Ang one human, merong parehong Espiritu Santo. Walang conflict. Hindi rin ito kumukonflict, kumukontra sa salita ng Diyos. There's one Holy Spirit. Father, Holy Spirit, one human. They agree in one.
meron silang parehong breath of life na tinanggap sa Panginoon. They agree in one. Nagkakasundo sila. Kumbaga kung si Jesus nagpasako sa kalooban ng Diyos, yung ating groom, yung pong bride, ganun din. They are willing na matuto, tanggapin yung plano ng Diyos, yung master plan of the Godhead. So, meron silang isang agreement. They're 3-in-1 agreement. So, yung maliwanag po. Meron silang isang Ama, meron silang nag-iisang Espiritu Santo. Sabi nga, tayo po ay tumanggap ng Espiritu ng pagkukup bilang mga anak, hindi para matakot uli. Meron same Holy Spirit na ako si Jesus, sinamahan sa loob ng 3 taon. Tayo po, yung Holy Spirit ito, yung kasama natin ngayon, ito po yung nagme-mentor sa akin. Kaya nag-a-agree po ako. O ano po yung pakikipag-isa ni Jesus sa kanyang Ama nang siya nasa lupa. At ngayon po siya ay high priest na nasa right hand of God para ipanalangin tayo ng kanyang mga papakasalan o tayo ng mga naging anak ng Diyos. Nakikipag-isa tayo sa kalooban, sa master plan of the Godhead. Tayo na mayroong iisang Ama at mayroong iisang Espiritu Espiritu Santo. Nakikisa tayo sa Kanya, nakikipagkasundo tayo sa Kanya. 3-in-1 agreement. Let us see, tingnan niyo ito mga tagapakinig. Yung mga nakikinig sa oras nito, tingnan niyo po ito. Number 1, the life of Jesus on earth, or the life of groom on earth. Yung ating napapangasawa. Bilang anak ng tao, and dead at the age of 33 years old. Yung kanyang tinatawag na flesh and blood. Napakaikli, very short. Pero meron siya tinatawag na short, satisfied life. Kumbaga, maikli, pero satisfied siya. Psalms 39 verse 4, ano pong sabi dyan? O Lord, make me to know my end. Panginoon, gawin mo na malaman ko ang aking end, ang aking katapusan, and the measure of my days, at ang sukat ng aking mga araw. What it is that I may know how short-lived I am. Psalms 39 verse 4. So, this prayer is prayer of a satisfied person or satisfied believer na kung alam niyang kuling man siya ng Panginoon at bigyan ng maikling panahon, satisfied siya. Ganyan po ang nangyari kay Stephen. Namatay siyang sinasabi na, Panginoon, huwag niyo pong papanagutin ang gumawa nito. Kaya ang nangyari po, si Saul po ay nagkaroon po ng pagkilos ang Banal na Espiritu. Nagkaroon siya ng encounter dahil sa isang tao na namatay na para sa Panginoon, na may klima ng kanya naging buhay, pero siya po ay satisfied sa buhay na mayroon siya. Ikalawa, the life of Gentile on earth. Ang buhay ng mga hintil sa mundo ito, o yung papakasalan mula sa Gentile world,
120 years. Ilan po mga minamahal? 120 years. Very long. Yung iba pagka po naririnig ito, talagang ayaw nila kasi alam nila na baka sila'y maging alagain, baka wala namang alaga sa kanila, o kumbaga natatakot sila na tumanda na mahina ang kanilang kalusugan, hindi sila satisfied. Pero ang pangako ng Diyos ay very long. Long satisfied. Para kanino? Para sa bride. Purihin ng Diyos. Para po ito sa mga bride. Ito po yung tinatawag ng the 5 wise virgin na babalikan po ng groom na siya magiging hari for 1,000 years kasama ng kanyang magiging coroners. Sabi nga sa Psalms 91:16, with long life, I will satisfy him. Grabe mga minamahal. Kaya kung alam mo na ikaw ito, para sa iyo ang bagong anak, alagaan mo yung iyong health. Katulad ni Jesus, katulad ng groom. Ang favor ng Diyos, meron ka. Ang favor ng ating Ama, meron tayo. Ganon din ang favor ng mga tao sa paligid natin. Naniniwala man sila o hindi. Pero sila mismo magugulat. Ano bang meron ang taong ito? Saan kumuha ng karunungan itong taong ito? Ano bang meron sa kanya? Bakit tumatanggap siya ng mga ganitong hiwaga ng kapahayagan mula sa Santo Espiritu? Simple lamang po ang isasagot natin sa kanila. Kung ano man ang meron ako, hindi akin ito. Yan ang sinabi ni Jesus. Kung ako man ay meron turo, hindi ito galing sa akin. Galing ito sa nagsugo sa akin. So mga minamahal, ganun din po. Ako, yun din po yung aking pananaw ngayon na hindi ko pwedeng sabihin na itong bagong araw na ito, akin ito. Tapos kukontrolin ko kayo. Naku mga minamahal. Ang kapahayagan galing sa Diyos, hindi po nangumontrol yung kanyang pinagkalooban. Hindi po siya nagiging mayabang. Hindi na po siya parang bata. Nag-iisip na parang bata. Nag-uugaling parang bata. Ito po ay yung mga katulad ni San Pablo na iniwan ang ugaling bata. Iniwan lahat ng asal at ugaling bata. Bakit? Ito po ay hindi lamang healthy sa kanilang physical. Ito po ay nagmamature. Ibig sabihin, meron silang tinatawag na DTS. Ano po ba yung DTS? Ano po ba yung DTS? DTS. Ang ibig sabihin po niyan ay dying to self. Yan po yung ibig sabihin ng DTS. 1 Corinthians 13 verse 11. Sabi nga ni Pablo, ako'y naging bata, nag-ugaling bata, pero nung ako ay maging ganap na, nung ako ay mag-mature. Ano sabi niya? Iniwan ko na ang ugaling bata. Iniwan ko na yung pagiging parang bata. Siya po'y nag-mature. So, yan po yung mayroong long life satisfied. Na kung saan is magugulat ka. Hindi mo makikita yung false humility. Yung akala mo ay humble. Pero yung pala, may tinatagong kayabangan. Makikita mo sa kanya na siya po ay talagang hindi niya inaangkin kung ano yung meron siyang tinanggap sa Diyos.
at handa siyang ibahagi ito sa dapat pagbahaginan. And show him my salvation. Ano po yung salvation na ipapakita sa papakasalan? Ito po yung tumanggap ng kaligtasan at ang natitirang buhay niya ay mayroong pag-aalaga ng Diyos at tuturuan niya tayong alagaan din natin. Nag-a-agree tayo doon sa buhay na binigyan ng Diyos para alagaan natin. Nag-a-agree tayo doon sa mensahe gusto niyang iparating sa atin. Kaya nag-agree in one. So letter D. For us to gain the heart of wisdom, ask the Holy Spirit to teach us. Kausapin natin ng banal na Espiritu. Sabi ko nga po sa inyo, simula 2014 hanggang ngayon, ako po lagi nagtatanong sa banal na Espiritu. Kasi siya po yung nagmimento sa akin ngayon. Siya po nagtuturo sa akin, tuwing ako yung nagbubuli ng salita ng Diyos, tinatanong ko siya. Ganun po ang gawin natin. Kung ikaw ay naniniwala ng new wineskin believers, at para sa iyo ang revelation nito, ang bagong alak, magtanong ka sa Holy Spirit at naturuan kanya to number our days, nang magbilang ng ating mga araw. Sabi ko sa Psalms 90:12, teach us to number our days, that we may apply our hearts to wisdom. So, ayan po. 153 page. Isipin nyo ha. Ipinakita sa akin ng Holy Spirit ang ibig sabihin niya. Mga large fish, mga healthy na isda. Yan po yung sinasabi, one human. So hindi po ito galing sa akin sarili. Ito po ay itinuro sa akin ng banal na Espiritu, mga minamahal. So, ulitin ko po, ang sabi po dito sa ating pinag-aralan, there are three that bear witness in earth: the Spirit, the water, and the blood. Yan yung 153. These three agree in one. The Spirit, the water, the blood. 153. The Father, the Holy Spirit, and the blood. So meron silang isang Ama, meron silang isang Espiritu Santo na nag-create sa atin para tayo magkaroon ng spiritual adoption. O tayo po yung blood, yun po yung one human. Yung one human, yan po yung groom at saka bride na mayroong empowerment ng Holy Spirit at mayroong nag-iisang Ama. Meron one Father, one human, meron one breath of life, one human, meron one Holy Spirit, Father, Holy Spirit, one human, agree in one. Tayo po yung nanalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa revelation ito ng one human na galing sa banal na Espiritu, aming Ama o aking Ama. Sa oras po ito ay tinataas ko po sa iyo itong part 2 ng pag-aaral na kung saan, kung meron mo po nakikinig ngayon sa oras na ito sa aking binabahagi ng kapahayagan galing sa iyo, ay inihiling ko po na magpatugaw ang banal na Espiritu, kausapin siya, at huwag siyang mag-atubili na magtanong sa iyo, banal na Espiritu. Dahil siya po, kung siya man ay katulad ko ng anak din ng Diyos at kasama sa tatanggap ng new wine na ito, Panginoon, kung siya ay kabilang sa pinatang mga bagong sibol na naghahanap ng katotohanan. O Diyos, sa pagitan ng Santo Espiritu Santo aking Ama, kaugnayin mo sila. Kung kailangan ilapit mo sila sa akin para sila po ay maalalayan, maalagaan, hindi para kontrolin, hindi para i-manipulate, kundi makatanggap sila, Panginoon, ng tuloy-tuloy na kapahayagan galing sa iyo. Uling ka po aming Ama.
napasalamat ka namin. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling at pinagkakatiwala in the name of the Godhead. Amen and Amen. Purihin ng Diyos. Babay po mga kapatid. Shalom.